Ganyan nga. Mas matinding parusa pang matitikman ng lokong yon. Walang makakatakas sa parusang ilalaan ko sa'yo. Ito na nga bang kinatatakot ko. Umaatake na naman siya. Nakasisiguro kung hindi normal na mambabarang lamang ang gumagawa nito. Nakatitiyak ako. Isa itong malakas na albularyo na may kaalaman din sa itim na karunungan. Hindi natin kontrolado ang takbo ng mga pangyayari. May isang pangyayari na hindi natin inaasahan sa napakaliit na mundo. Minsan ay hindi natin nakalain na ang binabangga pala natin ay isa sa mga malalapit sa ating buhay na matagal na nating hindi nakakasama. Magandang araw po, Sir Joseph. Ang kwento po natin ngayon ay tungkol sa magpinsang albularyo sa Siquijor. Kapwa sila mahusay na albularyo, subalit tila paglalaroan sila ng tadhana na magkalaban sa huli at mananaig kung sino ang mas malakas, na parehong hindi nila alam na sila pala ang nagkakatapat. At ito ang kwento ni Lolo Simon at ni Lolo Piping. Bago po natin simulan ang kwento, inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe bilang suporta po dito sa ating channel. Mag-ingat sa pakikinig at pagtitiwala ng kwento sa iisang panig. Minsan ang kwentong pinapaboran natin, iyon din ang magpapahamak sa atin. Taong 1997, sa probinsya ng Negros Occidental. Sa tuktok ng bundok kung saan nakatirik ang bahay ng mag-asawang Lolo Simon at Lola Bodang, ay makikita ang magandang tanawin na isang luntiang palayan na tila isang munting Banawi rice terraces. Pag-aari iyon ng mag-asawa na ipundar simula noong unang kasal pa lamang nila. Isang probinsya, sakop ng Negros, tahimik, malayo sa sibilisasyon, malayong kapitbahay nila ay mga mismong mga anak na may kanya-kanya ng buhay. Bukod sa palayan, pagiging albularyo ang pinagkakabalahan ng matandang si Lolo Simon. At hindi may pagkakaila na magaling itong albularyo dahil kahit malayong mga karatig probinsya nakakarating pa ng lugar. Gaano man kalayo ang mahaba at lubak-lubak na transportasyon, idagdag pang isang oras na lakarin bago marating ang paanan ng bundok kung saan tanaw na rin mula sa ibaba ang magandang disenyo. Ngunit may kalumaan ng bahay ng mag-asawang gawa sa matibay na tablon. Hapon yun at nagkakape ang mag-asawa habang nakatanaw sa ibaba ng bundok. Nag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay nang may mamataan silang dalawang taong naglalakad. May buwat na duyang kumot na nakabitay sa matibay na kahoy. Sinundan nila ito ng mga tingin hanggang sa paakyat ang mga ito sa bundok. Maingat na tumatawid sa pilapil ng mga palayan. Mukhang may malalang pasyente, kawawa naman. Tiyak ako malala ang karamdaman niya. Binubuhat na lang ng duyan eh. Na paano naman kaya yan? Mukhang malala nga, Bodang. Buti na lang wala akong pasyente ngayong araw. Mabibigyan ko yan ng pansin. Mabuti pa'y bilisan mo na yung paghigop mo ng kape, saka uminom ka agad ng tubig. Mamaya makakalimutan mo na namang uminom ng tubig eh. Oo na, pakihanda na lang ang aking mga gamit sa panggagamot. Langis sa tubig na may nakababad na sulat Latin. Saka mga halamang ugat na pinagbabara ng langis na rin. Saka wag mong kalimutan ng kandila. Anong kulay ba ang ilalabas kong kandila? 4 na kulay yon. Hindi pa ako sigurado kung anong sakit ang meron yan. O kung kagagawan ba ng nilalang o tao lang din. Mamaya pa natin malalaman yan. Lagyan mo ng 4 na kulay para hindi ka niya pabalik-balik. Agad na sinunod ng asawa nito ang utos. Hinanda lahat ng mga kailangan. Pagkatapos ay hinintay na ang pagdating ng mga panauhin at pasyenteng dala ng mga ito. Malayo pa lamang ikahulan na ang kanilang mga alagang aso. Saglit na natigil ang paglalakad ng dalawang lalaki pagkatapos ay tumingala sa kanila. Diretso lang kayo, nakatali ang mga yan. Wala kayong dapat na ikatakot.
Agad din ng mga itong tumuloy sa paglalakad hanggang sa tuluyan ng mga itong bumungad sa kanilang harapan. Hapong-hapo at tagaktak sa pawis dahil sa init at bigat ng karga. Magandang araw po, Lolo Piping. Ako po si Mang Tope. Anak ko po itong nasa duyan. Siya po si Apollo. Tulungan niyo naman po siyang makawala sa sakit niya. Sobrang bata pa niya po kasi. Ako naman po si Mang Loloy. Pamangkin ko po si Apollo. At kaya kami nakarating dito dahil narinig namin mula sa aking kababaryo na nanggaling dito na pagaling mo daw siya sa stage 4 na kanser niya. Ang hindi kaya ng doktor ay kayang-kaya mong pagalingin. Ganyan ba? Saan pa pala kayo nang galing? At sinong sinasabi niyong pasyente ko dati? Buti na ituro kayo dito. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin na magaling talaga ako. Ang Diyos lamang ang pinakamagaling sa lahat. Siya lamang. Uwi ka niya habang pinapapasok ang mga ito sa loob. Dahan-dahang inilapag ang dalang duyan kung saan naroon ang pasyente. Pagkatapos ay parehong umupo sa silyang kawayan ng dalawang parehong pagod sa biyahe at lakad, maging sa pagkarga ng kanilang pasyente. Si Mildred po ang dati niyong pasyente. Siya po ang nagturo dito sa amin. Tumira daw siya ng mahigit 1 buwan dito bago siya umuwi. Ay siniguro mong magaling na siya. Ngayon ay 1 taon na siyang malaya sa sakit niya dati. Kaya tiyak akong kaya niyo rin po itong si Apollo. Si Mildred pala, kilalang kilala ko ang batang yon. Mabait yon at sobrang sipag. Kinainggitan niyang sariling kaibigan dahil sa inggit kinulam. Kaya hindi na talaga mapagkakatiwalaan kahit kaibigan ngayon. Mabait kaharap, binubuga ang kamandag kapag nakatalikod. Delikado yon. Pero maiba tayo. Ang layo ng biyahe niyo, 5 oras pa sa bus. Pagod at gutom kayo. Opo, Lolo Piping. Pero hindi naman namin alintana yon. Ayos lang. Dahil umaasa kaming nasa inyo ang kagalingan ng aking pamangkin. Ano bang nangyari? Bakit ba siya hindi makalakad? Kawawa naman. Ay pero teka lang. Budang, pakikuha nga yung pitsil ng tubig sa baso. Tiyak na uhaw na itong mga panauhin natin. Pahanda rin ng pagkain, gutom na sila. Agad na tumalima si Lola Bodang. Paglabas nito ng kubo na ginawa nilang kusina ay may bitbit na itong pitsil at baso. Agad na uminom ang dalawa. Halatang uhaw na uhaw, dala na rin ang layo at init ng lakarin. Nagpasalamat pa ang mga ito kay Lola Bodang pagkatapos mabusog sa tubig. Sinilip ni Lolo Piping ang pasyente sa loob ng kumot. Nagulat pa siya saglit nang makita itong nakadilat ang mata. Halos lumuwa ng mga mata nito dahil sa sobrang kapayatan. Nagsimula yan nang maghiwalay sila ng kanyang asawa. Gabi-gabi na siyang hindi makatulog simula nun. At makalipas ng 1 linggo, bumagsak agad ang kanyang katawan. Sobrang payat na niya. Ilang buwan niya siyang ganito. Batay sa itsura niya, mukhang malala na siya. Matagal na ata itong karamdaman niya. 5 buwan na yata, Lolo Piping. Nailapit na namin siya sa albularyo. 4 na albularyo na rin ang nilapitan namin pero wala. Hindi man lamang nabawasan ang kanyang karamdaman. Pakiramdam ko ngayon mas lumala pa. Mas lalo pa siyang nagiging kalansay na lamang. May lumalabas din pong mga maliliit na nilalang sa kanyang ari, Lolo. At saka umiiyak siya lagi sa sakit kapag umiihi siya. Mabaho na dugo na may kasamang ganun. Ang kanyang nilalabas nakakadiri nga minsan pero dahil anak ko, kailangan ko yung tiisin. Ay shush, mukhang hindi matanggap ng asawa niya na naghiwalay sila. Mukhang kailangan nating gumawa ng ritual. Ano bang araw niya ngayon? Biyernes po. Kaya nga ngayong araw kaming lumapit sa iyo dahil ayon kay Mildred, ganitong araw ka daw laging gumagawa ng ritual para sa panggagamot. Yung kay Mildred, kulam yon. Siyempre, hindi naman naniniwala ang doktor sa kulam. Kaya ang diagnose nila lagi ay kanser. Itong sa anak ko po, Lolo Piping, posible din bang hindi ito kanser? Malibang resulta ng mga laboratorio sa kanya. Malayong malayo sa kanser kasi binarang ang anak nyo. Pinabarang yata ng kanyang asawa. Paano nyo po nasabi na nabarang ang anak ko? Manghuhula din po ba kayo, Lolo? Hindi. Ayun lang sa naging kwento nyo. Hindi ganon kataas ang kapangyarihan ko. Wala rin akong mga alagang elemento o gabay na gaya ng iba na pwedeng bumulong sa kanila. Ang panggagamot ko'y gamit lamang ang sagradong tubig at langis. Ito ang turo sa akin ng pinsan ko nung si Simon noon sa Siquijor pa ako. Binata pa lamang ako ng mga panahon na yon. Magaling ka pala talaga, Lolo Piping. Doon sa kinatatakutang lugar ka pala nang galing, sa Siquijor. Hindi nakakatakot ang Siquijor. Marespeto at mabuti sa kapwa ang mga tao sa lugar na yon. Wag lang abusuhin.
Marami sa mga taga-Siquijorian tingero o di kaya'y albularyo. Hindi basta nagpapaapi, hindi rin pwedeng bastusin. Yung pinsan kong si Simon, wala na akong ibang balita sa kanya. Pero batid kong pinakamalakas at makapangyarihang albularyo yon ng lugar nila. Kaya niyang hulaan ang sitwasyon gaya nito. Hindi niyo na kailangan magkwento. Pintuan pa lamang ay alam na niya agad ang lahat-lahat sa inyo. May medium din kasi yon, kayang basahin at pasukin ang utak mo. Nakakatakot naman yun, ang tindi ng kapangyarihan ng pinsan niyo, Lolo. Kaya nga hindi yun basta-basta. Sa pagiging albularyo kasi, hindi lahat pareho ang hawak na kapangyarihan. Mayroong albularyo na lahat na lamang ng kapangyarihan ay nasa kanya. Gaya ng pinsan ko. Bueno, gagawa ako ng ritual. Sisimulan ko agad ang pagpapagaling sa kanya. Naku, salamat po, Lolo Piping. Alam kong ikaw lang ang kasagutan sa tuluyang paggaling ng aking anak. Tumango lamang siya bilang isang albularyo. Hangad niya sa lahat ng kanyang mga nakakaawang pasyente gumaling. Siya pa nga ang nag-aabono tuwing nasa bahay niya ang pasyente siyang nagpapakain at hindi problema dahil malawak ang kanyang palayan. Hindi rin nangyari ni minsan na nalugi o nasira ng bagyo o mga peste ang kanyang mga pananim. Marahil ay hindi siya naging maramot at bukas siya sa lahat, hindi lamang sa mga anak at pamilya, kundi maging sa mga pasyente na malalang karamdaman at hindi niya pinapauwi hanggat hindi pa gumagaling. Kagaya na lamang ng kay Apollo, hindi niya maatim na pauwi nitong ganoon ang kalagayan. Malambot ang puso niya, hindi niya kayang tingnan ng mga pasyente na naghihirap. Kaya sa abot ng kanyang makakaya, ginagawa niya lahat. Gagaling lang ng tuluyan ng kanyang mga pasyenteng naghihirap. Pagkatapos niyang gamutin sa unang beses ay humingi agad ito ng pagkain. Bigyan niyo agad, Budang. Bigyan niyo ng pagkain ng pasyente. Magandang senyales ito. Ibig sabihin may pagbabago. May pag-asang gumaling. Tama-tama't pinakuluan ko muli ang natirang tinolang manok kaninang tanghali. Sandali at ikukuha ko ng pagkain ng pasyente mo. Maraming salamat po, Lola Budang at Lolo Piping. Dito lang nangyari na humingi siya ng pagkain. Sa bahay umiiyak siya kapag pinilit pakainin eh. Dahil kinuha ko na lahat ng mga nakabara sa kanyang katawan, ibig sabihin ay umpisa na ang kanyang pagaling. Sana lang tuloy-tuloy, sana wag nang kontrahin. Magpaubaya at magpatawad na sana ang nambarang sa anak mo. Naku, salamat naman po kung ganun. Salamat po, Lolo Piping. Sana po'y tuluyan niyo na akong mapagaling. Ang bigat po sa pakiramdam kapag may iniindang sakit. Kapag umaatake parang gusto ko na ring mamatay. Ginagawa ko lahat para sa aking mga pasyente. Hindi ako sumusuko hanggat hindi ko niya ibigay sa iyo ang kagalingan. Lalo na't alam ko na abuso ng tao itong karamdaman mo. Tiwala ako sa galing mo bilang isang manggagamot, Lolo Piping. Kaya mo akong pagalingin. Wika pa nito. Isang bagay para sa mabilis na paggaling nito ay ang malaking tiwala nito sa kanyang kakayahan at galing. Samantala, sa panig ng pinsan niyang si Lolo Simon ay natigil ang panggagamot niya nang biglang may ininda siyang sakit sa ibaba ng puson nito. Tinawag niyang panganay na anak upang ito ang tutuloy sa kanyang ginagawa. Si Jano ang kanyang panganay. Isang matandang binata na siyang katuwang niya sa panggagamot sa araw-araw. Lalo pat nakasanayan ng pilahan ng napakaraming pasyente ang kanilang munting kapilya. Jano, ikaw nga muna dito magtuloy sa panggagamot ng mga nakapilya. Biglang sumama ang pakiramdam ko eh. Tapusin mo na lang muna para makapagpahinga na tayo. Ay nako, magpahinga ka na tayo. Ako nang tatapos. Ikaw naman kasi walang pahinga. Yung iba nga Martes at Biyernes lang nang gagamot. Ikaw, nako, halos araw-araw. Paano naman ang katawan mo niyan? Kasi anak, kawawa ang mga may karamdaman kung hahayaan nating magtiis. Tignan mo nga, Lunes ngayon. Kita mo yung pila simula kaninang umaga. Kung bibilangin lahat, magtitiis sila ng sakit kung hindi ko bubuksan ng ating kapilya. Marami namang albularyo dito, tay. Hindi lang naman tayo ang may angkin na ganito eh. Pwede namang tuon na muna sila, hindi ba? Marami nga namang albularyo, oo. Pero madalas huwad at mukhang pera. May pagsingil, hindi dapat ganun yon. Kung ang balak mo tumulong sa mahirap, huwag mong singilin. Kaya nga lumapit dyan sa albularyo dahil walang pera. Lolokohin at peperahan mo pa. Sa bagay nga naman tayo, sige na, magpahinga ka na ron. Ako nang bahala sa mga pasyente. Salamat anak,
Baka sa pagpipigil ko ito ng ihi kaya ganito, biglang sumakit ang pusyon ko. Lagi mo talagang pinapahamak ang sarili mo, Tay, pero basahin mo rin. Baka balik yan ng mga taong dinisiplina mo. Ilang beses na kitang pinagsabihan, huwag ka nang gumawa ng pambabarang o kulam. Alam mong hindi magandang bagay yan. Pwede mong ikapahamak kapag naibalik sa'yo. Abay sinisiguro ko namang hindi mangyayari yan. Saka yung kapatid mo, niloko niyang lalaki. Hahayaan ko lamang ba na maging masaya yung taong yon habang ang kapatid mo hindi matahimik ang kaluluwa? Tinapos ang sariling buhay ng kapatid mong si Edna dahil sa lalaking yon. Iniwanan pa ang responsibilidad sa anak natin. Siya ando sa bago niyang babae. Walang pakialam sa anak. Ang malalay matalik na kaibigan ni Edna ang babaeng yon. Hayop talagang lalaking yon. Gustong gusto kong makita na sumusuko siya ng maraming insekto. Si Raulo din kasi yung lalaking yon. Maayos natin siyang tinanggap sa bahay. Nang hilingin niyang pakasalan ng kapatid ko'y wala tayong pagtutol. Yun pala hanggang pasarap lamang ang loko. Noong nanganak si Edna biglang nawala. Kasama pa ang kaibigan mismo ng kawawa kong kapatid. Depressed tuloy ang inabot ng aking kapatid. Kaya kailangan ng disiplina para mamulat sa katotohanan ng lokong yon. Mali siya ng inabusong babae at higit sa lahat hindi ko matanggap na namatay ang aking bunsong anak dahil lamang sa panluloko ng lalaking yon. Magdurusa siya dahil uunti-untiin ko ang kanyang kamatayan. Kailangan niyang magdusa ng matagal bago siya mamaalam. Hindi pwedeng isahan lamang, hindi niya maiinda ang sakit. Tay, baka ikaw naman ang mapahamak niyan. Isipin mo rin ang sarili mo. Hindi lang ikaw ang magaling na albularyo. Huwag mong ilagay sa taas ang sarili mo. Huwag mo akong alalahanin. Huwag kang mag-alala. Mamaya titignan ko kung normal na karamdaman lang ba ito. Agad din siyang pumasok para makainom ng tubig. Pagkatapos ay humiga para umidlip. Hapon na. Medyo malaking enerhiya na rin ang nawala sa kanya. Kaya pagod ang buong katawan niya. Paghiga niya diretso siyang nakatulog. Gabi na nang magising siya sabay hiyaw sa sakit na nararamdaman. Mula sa ibaba ng kanyang puson. Agad na pumasok sa kanyang silid ang magkapatid na Edna at Jano. Jano, tignan mo nga, mukhang hindi normal itong karamdaman ko. Ikaw na lamang munang sumuri. Tinuruan naman kita, kaya alam ko na alam mo ang gagawin. Opo, Tay. Akala ko tinignan mo na eh. Natulog ka ba agad? Unahin mo muna ang kalusugan mo, Tay. Sobrang pagod ko nga yata. Nakaidlip ako agad pagkahiga pa lamang eh. Matanda ka na kasi ayaw mo pang magpahinga minsan. O siya, kunin ko na muna yung bote ng sagradong langis sa altar. Mabilis itong tumalima. Kinuwang langis na nasa altar lamang ng silid ng ama. Pagkatapos abutin ay binuksan agad yon at nagsalin sa palad ng kaunti. Sakay naplos sa puso ni Lolo Simon. Umusal ito ng orasyon nang biglang umikot ang hangin sa loob ng kwarto ni Lolo Simon. Namatay ang ilaw ng lampara maging ang nakasinding kandila. Aba, sinong pangahasang kumontra sa akin? Hindi yata natakot mapahamak. Talagang gustong ibalik sa akin ang disiplina ko sa batugang yon. Sige lang, tignan lang natin kung kaya niyo ko. Sabi na nga ba'y hindi normal ang karamdamang ito. Tiyak akong nakahanap ng albularyo ang Apolong yon. Kinampihan ng loko. Huwag mo itong alalahanin, kayang-kaya ko ito. Ayoko lang na basta na lamang lumisan ng kapatid mo sa mundong ito na hindi nagkaroon ng hustisya. Kahit ilang albularyo pa ang lapitan niya, pagsuko pa rin ang mangyayari dahil hindi nila ako kaya. Tay, 1 taon nang nakararaan. Kalimutan mo na lang yon. Hindi na natin maibabalik pa ang buhay ng kapatid ko. Hindi ko bastang makakalimutan na lamang ang bagay na yon. Mabuting asawa ang kapatid mo ngunit niloko siya. Winalang hiya ng Apollo na yon. Hindi niya tatapusin ang buhay niya kung hindi siya nasaktan ng sobra. Kaya kailangan niya ng hustisya. Ako ang gagawa ng bagay na yon para sa kanya. Nag-aalala at malalim ang isip ni Jano habang palabas. Ngunit alam din ito na magaling ang ama. Kaso ang inaalala nito yung matanda ng ama para sa ganong gawain na siyang hindi dapat ginawa nito. Pagkatapos punasan ng langis ang amay, inumpisahan na niya ang ritual. Tama ka nga anak, tingin ko din nakahanap na ng magaling na albularyo ang Apollo na yon. Alam kung paano kontrahin ang gawa ko. Hindi ka ba nababahala, Tay? Paano kung mapahamak ka nito? Kung bawiin mo na lang kaya ang barang bago pa may masamang mangyari sa'yo. Walang masamang mangyayari sa akin. Ilalaban ko ang nasimulan ko.
Hindi ako natatakot kung katumbas man ang kapangyarihan ko ang magiging kaharap ko. Tayo naman nagmamatigas ka lagi. Dahil ako ang nasa tama, hindi pwedeng basta na lamang tayong abusuhin ng kung sino. Inaral ko ang kapangyarihang ito para sa pamilya ko, tapos maduduwag lang ako. Hindi po pwede yon. Matanda ka na para sa labang ito, Tay. Baka hindi mo kayanin. Paano kung malakas din ang kapangyarihan ng albularyong katapat mo? Mapapahamak ka. Alam ko namang tutulungan mo ako na ituro ko na sa iyo lahat ng kaalaman. Kaya alam ko na kung ano ang galing ko, yun din ang sa iyo. Walang magawa si Jano sa kanyang paninindigan. Hindi siya papayag na may aapi sa kanyang angkan. Kaya ang ginawa ni Jano ay kinontra ang atake ng kalaban. Samantalang nagwala si Apollo sa sobrang sakit na nararamdaman nito sa buong katawan. Nagising at naging alerto ang ama at tiyuhin nito na sana'y napahimbing na ng tulog dahil sa pagod ng mga ito sa mahabang biyahe. Napakalakas ng kapangyarihan ng gumawa nito sa anak ninyo. Talaga mahihirapan tayo nito. Lolo Piping, parang awa niyo na po sa anak ko. Masyado pa siyang bata para mamatay. Marami ang pangarap sa buhay. Paano niya magagawa yun? Oo nga, kawawa naman ang pamangkin ko. Kung may kapangyarihan lang ako kagaya niyo, Lolo Piping. Gusto ko pa pong mabuhay ng matagal. Ayoko pa pong mamatay. Baka naman kasi ikaw ang nang iwan. Hindi yata kayo naghiwalay na maayos. Hindi ka naman kasi tatablan ng barang kung wala kang kasalanan Nag-usap na kami, Lolo. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na siya mahal. Ayos naman sa kanya. Tanggap naman niya ang paghihiwalay namin. Mabait ang batang yon, Lolo Piping. Mainhin at tahimik. Kasi siguro hindi lamang sila para sa isa't isa. Katulad ko po, Lolo Piping. Iba ang pinakasalan ko noon. Ngunit napagtanto kong hindi pala talaga siyang mahal ko. Kaya naghiwalay kami. Iba na ngayon ang kinakasama ko. Baka pareho kami ng kapalaran ng aking pamangkin. Tulungan niyo po ako, Lolo Piping. Nangihina ng katawan ko. Ayokong mamatay. Kaya naramdaman mo ngayon sa katawan mo ang kakaiba dahil sa umaatake na naman sila. Kahit ako naapektuhan, nabawasan ang enerhiya ko sa katawan. Damay-damay na to Kung anong atake sa'yo, ganoon din ang sa akin. Umiepekto rin sa'yo ang atake nila, Lolo Piping? Oo, kapag ganitong labanan, ako ang unang naapektuhan. Kung hindi lang ako naaawa sa aking pasyente, hindi ako manggagamot ng ganito. Malimit nakakapampahamak ito ng buhay. Pero malakas naman po ang kapangyarihan niyo, Lolo. Alam kong kaya mo ito. Lumaban po kayo, Lolo. Idepensa niyo po ako. Gagawin ko lahat, gumaling ka lang, Apollo. Pero hindi ako makasiguro kung talagang mapapagaling kita. Kung napagaling mo ang iba, tiyak naman ako mapapagaling mo rin ang anak ko. Kaya maghihintay kami sa araw na tuluyan ng makalaya ang aming anak sa dalit na ginawa sa kanya. Salamat sa tiwala, malaking bagay din yan. Agad siyang kumuha ng langis, pinahid sa katawan ni Apollo upang magkaroon ng proteksyon. Maging ang kanyang trespiko na yari sa baon ng niyog na may 3 mata ay pansamantala niyang pinasuot sa pasyente. Nagkaroon muli ito ng maayos na tulog na wala ang dinaramdam nito at pag-atake mula sa kalaban. Si Lolo Bodang naman ay nanonood ng biglang makaramdam ng pag-aalala sa ginawa ng asawang albularyo. Hindi yata't kalabisan naman itong ginagawa mo sa kanila, pati buhay mo binibigay mo sa kanya. Mag-alala ka rin para sa sarili mo, Pepeng. Bakit mo naman nasabi yan, Budang? Lahat naman ng mga naging pasyente ko, ganoon ang trato ko, hindi ba? Masyado ka nga mabuti at maawain sa kanila. Kaya laging bumabagsak yung kalusugan mo kasi kahit para sa iyo na binibigay mo pa sa iba. Ganyan talaga, Bodang. Yan ang naging mission ko dito sa mundo Hindi ako pwedeng magreklamo. Ang mahalagay nagawa ko ang aking trabaho. Kalabisan naman yata yan, Piping. Proteksyon mo at respeto. Bakit mo ipinapagamit sa pasyente mo? Paano kung ikaw naman ang atakihin? Anong magiging depensa mo sa sarili mo? Naawa ko sa tao Budang. Parang kalansay na nga hindi pa makatulog na maayos. Halos butot balat na kung pwede nga lang na mapagaling ko siya agad para naman matapos na yung pagtitiis niya. Ayaw na ayaw ko talaga makakita ng pasyente na ganyan, parang dinudurog ang puso ko. Baka naman may kasalanan talaga yan kaya nagduro siya, hindi ba? Hindi tatablan ng barang ang taong inosente. Hindi naman lahat ng nagduro siya may kasalanan, minsan biktima lamang din sila.
Malay natin kung nagsasabi naman ng totoo yung tao. Ewan ko ba, Piping, ako nang nababahala dyan sa ginagawa mo. Alam mo namang buhay mo ang nakataya rito. Sana naman ingatan mo rin yung katawan mo. Huwag kang mag-alala sa akin, Bodang. Lagi naman akong ginagabayan ng nasa itaas. Lagi rin ako nag-iingat. Sino ba ang gustong magkaroon ng sakit sa katawan, hindi ba? Kung kinakampihan natin ang kabutihan, paano naman kung ang kinakampihan mo'y malaki palang kasalanan? Yun lang naman ang pinupunto ko rito. Naiintindihan ko kaso'y alam mo namang likas na sa akin ang pagiging maunawain at maaawain. Hindi ko kayang tignan lang ang isang taong naghihirap na lumalapit sa akin. Walang magawa si Lola Budang dahil iyon na siya. Likas na mauwain at matulungin. Gumising siya ng hating gabi upang gumawa ng proteksyon para kay Apollo upang hindi tumalabang atake ng barang sa kanyang pasyente. Hindi lamang yun proteksyon, isang malakas na orasyon iyon at turo ng pinsang si Simon. Saka lamang siya bumalik sa pagtulog matapos ang isang oras na dasal para sa proteksyon ng pasyente na may malalang laban sa kalusugan. Kinabukasan ay maaga siyang nagising upang i-check ang sitwasyon ng pasyente. Mahimbing ang tulog nito kaya panatag ang kanyang kalooban. Kahit paano'y makaka-recover na ng kaunti ang katawan nito. Nakakain na rin ito ng maayos kaya ramdam niyang gagaling ito sa kanyang pangangalaga. Nagising na rin ang kanyang asawa kaya inutusan na niya itong magtimpla ng kape. Malalim yung mga mata mo halatang kulang ka sa tulog. Bakit ang aga mong nagising? Magpahinga ka muna doon. Napansin ko parang bumabagsak na rin yung kalusugan mo. Pumayat ka. Ramdam mo ba? Hindi ko nga rin maintindihan. Hindi ako makatulog na maayos. Kung ganitong nagising na ako, kahit anong pilit kong umidlip muli, hindi ko na magawa. Sasakit pa ang ulo ko kapag pipilitin ko pang matulog. Nagdarasal ka ba bago matulog? Huwag mong kalimutan ang bagay na yon. Oo naman, hindi ko kinalimutan ang bagay na yan. Pinakamahalagang gawain bago matulog at pagkatapos gumising ay magdasal, ang magpasalamat sa lahat ng biyayang mayroon tayo. Baka sinyalis lang yan na kailangan mo na talagang bitiwan ng iyong pasyente kasi kawawa ka kapag pinagpatuloy mo ito gayong nasa panig ng kalaban ng katotohanan. Yang bibig mo, Bodang, baka marinig ka nila, di pinalabas mong silang sinungaling. Hinaan mo nga yung boses mo. Malay natin di ba apektado ng katawan mo, Piping? Umpisa pa lang iba na ang pakiramdam ko kaya sabihin mo sa kanila na maghanap na lamang ng ibang albularyo. Hindi, Bodang, inumpisahan ko na ang laban, magpapatuloy ito. Sukatan ito ng galing, ng kapangyarihan gamit ang isipan. Hindi ako susuko kahit na anong mangyari. Ang tigas ng ulo mo, Piping. Ayaw mong makinig sa akin. Sana man lamang bilang asawa'y pakinggan mo rin naman ako. Huwag ka kasing mag-alala sa akin, malakas ang kapangyarihan ko. Hindi man kagalingan pareho sa pinsan ko. Mas mataas naman ito kaysa sa iba. Matanda na rin ako kaya magkakasubukan na. Ngayon ko susubukin ang galing ng kapangyarihang mayroon ako. Mahabang langit, ayusin mo, Piping, hindi magandang pakinggan. Kinikilabutan ako sa iyo. Mas lalo pang kinilabutan ng matanda nang makita ang mga insektong kulay itim na kanya-kanyang gumagapang at halos nagpaparada sa haligi ng bahay. Diyos ko, Piping, tignan mo. Tignan mo ang bawat haligi ng bahay. Ang daming gumagapang na nakakakilabot na insekto. Alakdan, itim na higad, itim na langgam. Mga centipede at iba pa. Nakakatakot, Piping. Nakakapangilabot, sunugin mo. Huwag kang matakot, Bodang. Protektado ang bahay natin kaya hindi yan makakatuloy. Makikita mo, babalik yan, magbababaan ng mga yan. Ilang sandali pa nga'y kanya-kanyang baba na ang mga ito ng bahay. Gayon pa man ay hindi na maalis sa matanda ang pangingilabot at takot. Yun ang pinakamatinding laban ni Lolo Piping na nasaksihan ng asawa sa buong buhay nila. Nang makababanan ng lupa ang mga insekto na yon, ay kanya-kanyang naglaho ang mga ito na siyang ipinagtaka pa ng matanda. Umiikot-ikot ito sa kinaroroonan nitong berahan ng kubo na siyang nagsisilbing kusina nila. Nasaan na yon? Baka sa atin na naman naatake ang mga yon. Nakakatakot naman ito, Piping. Kumalma ka nga, Bodang. Hindi mangyayari yan. Wala nang mga yon. Huwag ka mag-alala dahil naglaho na ang mga yon. Kaya itigil mo na ito, Piping. Huwag ka nang lumaban pa. Baka sa iyo babalik ang ginagawa mong ito.
Huwag ka sabing matakot para sa akin, kaya ko ang bagay na ito. Gusto kong patunayan sa iyo na malakas ang kapangyarihan na itinuro sa akin ng aking pinsan. Yan, masyado ka nagmamagaling. Iyan ang ikapapahamak mo ng gusto. Wala pa ring magawa si Lola Bodang sa pagmamatigas ng asawa. Sa bagay ay simula umpisa'y wala na itong iniluwang pasyente at hindi nito hinahayaan ang pasyente nito na uuwi. Dala pa rin ang karamdaman. Bago nito bibitiwan ng pasyente ay sinisiguro nito na magaling na ito. Kahit gaano pa kalala ang naging karamdaman, kaya nga nakilala siya sa halos maraming kalapit na probinsya at dinarayo siya ng mga may malalang karamdaman kahit gaano pa kalayo at katuktok ang kinatitirikan ng kanilang bahay. Makalipas ang 1 linggo ito ang tuwa maging ang ama at tiyuhin ni Apollo dahil nakikita nila ang pagbabago sa katawan ni Apollo. Hindi nito naninilaw at nagkakalaman na rin ito ng kaunti dahil malakas na itong kumain. Mukhang nagkaroon naman ng pagbabago sa katawan ng pasyente mo, di ba? Nagkalaman na siya, hindi na siya masyadong nakakatakot tignan. Sabi ko naman sa iyo, Bodang, wala kang dapat ipag-alala sa akin, wala akong hangad kundi ang kagalingan ng pasyente ko. Hindi talaga sayang ang oras ng pagpunta namin dito kahit gaano pa ito kalayo. Kaya ang daming humahanga sa galing mo, Lolo Piping. Hindi naman ganong kagalingan pero hindi ito sa akin. Regalo ito ng Diyos para gamitin sa mga taong nangangailangan ng paggaling. Sana nga tuluyan na yung paggaling ni Apollo. Sana mas mabilis pa ang paggaling ng anak ko para makauwi na rin kami. Ang hilingin mo sa taas na sana tuloy-tuloy itong paggaling niya. Hindi pa tayo sigurado Kaya ipagdasal mong ganito lamang ang daloy ng gamutan na wala nang mas malakas na depensa ang kalaban para naman hindi tayo mahirapan. Posible pa bang mangyari yan? Mukhang maayos na ang anak ko Nakakalakad na nga siya. Huwag tayong kampante. Barang ito, hindi basta sakit lang. Kapag titindi ang atake ng gumawa nito, tiyak na babagsak pa ng doble ang katawan ni Apollo. Pero wisyo talaga itong ginawa ng kaaway. Kung alam ko lang kung paano gawin to'y tiyak akong matagal ko nang ibinalik sa kanilang ginawa. Sa ganitong laban kapag nasa panig ka ng mali, kahit anong laban mo hindi ka mananaig, mananatili kang talunan. Makabawi ka man saglit ay tinitiyak ko namang hindi rin magtatagal at lalo kang sasadsad. Kaya huwag ka mag-alala. Kung walang ginawang masama ang anak mo, hindi siya mapapahamak. Magdurusang may gawa nito sa kanya. Hindi umimik si Mang Tupe. Tila nakandadong biglang magkabilang panga nito. Hindi rin natapos ang kanilang pag-uusap nang biglang lumabas si Apollo. Hawak ang puson habang namimilipit sa sakit. Ayan na naman, umaatake na naman ang sakit. Tulungan niyo ako, tay. Lolo Piping, sobra po ang sakit. Para gusto ko na lang mamatay. Sambit nito habang nakatingin kay Mang Tupe. Lolo, ayan na naman. Bakit ba hindi matapos-tapos itong atake ng kalaban? Maayos na tapos bigla na naman ganyan. Dahil ramdam nilang lumalaban tayo. Martes nga pala ngayon. Hindi imposible. Dahil ganitong araw talaga malakas na atake ng kalaban. Tignan mo, Lolo. Ang daming itim na. Bumababa sa kanyang paa. Gumagapang. Sumasabay sa daloy ng dugo na lumalabas sa kanyang ari. Ano to? Bakit parang dumalala naman yata? Sobrang sakit, tay. Para na ako mamamatay. Bakit hindi na lang ako patayin ng taong yun? Bakit kailangan ko pang magdusa? Lolo Piping, bakit parang mas lalo yatang lumalala ang dinaramdam ng anak ko? Hindi ko rin alam. Hindi kaya't kasalanan nyo talaga kaya sobrang lala ng balik sa inyo. Sabi ko naman sa inyo, diba? Talagang mangyayari yon. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo na akong paglihiman pa at sabihin nyo na sa akin ng totoo. Ano bang klaseng albularyo ka? O baka hindi mo kaya? Bakit hindi mo na lang sabihin sa amin? Hindi yung ibabalik mo pa sa amin kung bakit hindi mo mapagaling. Wala kaming kasalanan. Teka, bakit ka nagagalit sa naging tanong ko? Maayos naman ang naging tanong ko sa inyo, hindi ba? Sabihin mo na kasing hindi mo kaya. Magkukunwari ka pa kasing malakas ang taglay na kapangyarihan. Huwag mo naman akong pagsalitaan ng ganyan. Hanggat maaari ginagawa ko ang aking trabaho. Kahit malakas ang bawas nito sa lakas at enerhiyang mayroon ako, hindi mo ba alam na nanganganib din ang sarili kong buhay sa ganito? Hindi ito tumagon bago sa isang desisyon ng ginawa nito. Walang kwenta ito, inuuto mo kami. Hindi mo talaga kayang gamutin ang anak ko. Nagkukunwari ka lamang. Gusto mo kaming perahan?
Hindi ka makakakuha ng pera sa amin dahil hindi mo napagaling ang aking anak. Hindi ako nagkukunwari. Ginagawa ko ang lahat para sa pasyente ko. Kung ayaw nyo ng paraan ng panggagamot ko, maaari na kayong umalis. Huwag nyo lang akong iwanan ng masasakit na salita. Sobrang sakit sa akin ang bagay na yan. Gayong ginawa ko naman ng lahat para sa anak nyo. Alam nyo bang kahit umalis pa kayo, ang atake ng kalaban ay mananatili. At hindi ako makakawala hanggat hindi matatapos ang laban. Parang ayoko maniwala. Salamat na lamang po sa pagtanggap sa amin. Pero kailangan na naming maghanap ng mas malakas na albularyo. Hindi namin nahayaang mapahamak ang aking anak. Masyado pa siyang bata. Marami pa siyang pwedeng gawin sa mundong ito. Walang magawang matanda kundi ang sundan na lamang ang mga ito ng tingin. Malungkot dahil hindi niya nagawang mahalagang bagay ang kagalingan nito. Sa lahat ng mga malalang pasyente na lumapit sa kanila, sa huling pasyente siya naging bigo at mahirap sa kanya ang pagtanggap sa ganong bagay. Bakit parang namatayan ka naman yata batay sa reaksyon mo sa muka? Ito naman. Kung umastang parang kaanak mo mga yun na. Masakit lang kasi budang sa dami ng naging pasyente ko. Yun lang ang naging palpak. Parang hindi ko matanggap. Ganun talaga tanggapin mong may mas malakas pa kaysa sa iyo. Yun nga ang mas masakit. Hindi man lamang sila nagpasalamat at binaliit pa ang kakayahan ko. Tila nagsisisi pa silang dito sila nakarating sa aking lugar. Ano, pagkatapos natin silang tanggapin dito ng maayos. Walang hiya ang mga yun na. Buti nasa balon ako nang gawin nila yon kung hindi malutong na murang aabutin nila sa akin. Ikaw talaga budang pinapatulan mo pa. Hayaan mo na nga lang ang mga yon. Aba, ang taas ng respeto sa iyo ng mga nakapaligid sa atin. Kahit Kapitan Del Barrio ng ating lugar nire-respeto ka. Tapos sila ganun lamang kung mamaliitin kanila. Hayaan mo na budang. Huwag na nating patulan pa. Natigil din ang kanilang pag-uusap nang muling mamataan ni Lolo Budang ang mga insekto sa kanilang silong. Napakarami na tila ba nagpupulong. Muli itong kinilabutan sa nakita nito. Hindi ba't wala na sila dito? Bakit may mga insekto pa rin? Kinakabahan ako, Pepeng. Baka ikapahamak pa natin ang pagtulong mong yun sa mga taong walang kwenta. Nilabanan ko ang atake nila. Marahil ay nagalit sa akin. Hindi ako sigurado. Pero posibleng pati sa akin ay umaatake ng may gawa kay Apollo ng pambabarang na yon. Ano? Bakit naman nila gagawin yun? Wala ka namang kasalanan. Nakialam kasi ako. Kaya tiyak na ikinagalit ng kalaban yon. Pati ako inatake na rin. Ito na nga bang sinasabi ko sa iyo, paano kung kinakampihan mo ang pagkakamali? Madali lang naman linisin ang pangalan, lalo na kung hindi kaharap ang kalaban. Ang mali ko'y hindi ko inaral noon ng medium na gusto sanang ituro sa akin ng aking pinsan. Sa ganun ay mababasa ko ang buong katotohanan sa utak ng tao, hindi na niya kailangan magkwento pa. Yan, paano ko mapahamak kanyan? Kailangan kong idepensa ang aking sarili. Wala akong kasalanan. Pero kinonsinti mo ang mali. Sinabi ko na sa iyo, ayaw mo namang makinig. Tahimik na lamang siyang nakikinig sa sermon ng asawa. Ang mali lamang niya masyado siyang naging mauwain. Malalagay sa peligro ang buhay niya dahil lamang malambot ang puso niya. Sa panig naman ni Lolo Simon na sakop ng Siquijor, hindi muna ito pinayagan ni Jano na manggamot dahil kailangan itong pagtuunan ng pansin ng sarili. Si Jano ang gumawa ng bagay na noon ay pinagtutulungan nila, ang gamutin ng mga nakapilang pasyente sa labas ng kanilang munting kapilya. Pinagtutuunan niya ng pansin ang kanyang ginawang atake na pilit na binalik ng kalaban. Hindi siya makapapayag na hindi managot ang lalaking gumawa ng pananakit sa puso ng kanyang bunsong anak. Walang pwedeng maging hadlang kahit sinong albularyo ang makisali. Idadamay niya sa kanyang gagawing disiplina sa lalaki. Araw ng Biyernes, huling Biyernes ng buwan, muli siyang gumawa ng ritual. Sa pagkakataong yun ay mas lalong tumitindi ang parusa. Hindi lamang insekto na lumalabas sa maselang bahagi ng katawan ng lalaki, kundi maging sa ibang parte ng katawan nito ay may lalabas ng ibang insekto gaya ng ipis at maliliit na alakdan. Sa loob ng kanyang kwarto sa harap ng kanyang altar,
nakatirik ang 13 itim na kandila. Sa harap nito ay ang libretang itim na ginagamit sa pambabarang. Hindi maaaring hayaan ang isang taong nagkamali. Ang disiplina ay kailangang ipataw. Ang sino mang taong makikisali kasama sa parusang ito. Ani Lolo Simon. Pagkatapos ay inusal ng salitang Latin ng kadiliman. Paulit-ulit hanggang sa 7 beses. Hanggang sa matapos ang ritual, itinapat niya ang bibig sa libretang itim ng barang. Umusal ng isang bagay at makalipas lang ang ilang sandali ay biglang sumulpot ang isang ipis at isang itim na alakdan. Ngumiti siya at hinipan yon. Bigla ulit ang mga yung naglaho sa kanyang harapan. Ganyan nga para mas matinding parusa pang matitikman ng lokong yon. Walang makakatakas sa parusang ilalaan ko sa iyo. Galit niyang wika. Tinapos niya ang ritual at pagkatapos ay pinatay ng nakatirik na kandila at iniligpit lahat ng gamit. Bumalik na siya sa pagkahiga upang muling magpahinga ang katawan. Gagamitin niya ang lahat ng lakas, mabigyan lamang ng hustisya ang kamatayan ng kanyang anak para sa naiwang apo niya na nasa pangangalaga ni Jano. Ihiga na sana siyang muli nang biglang bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto. Si Jano yon, tapos na ito sa panggagamot. Wala na bang pasyente? Tapos ka na ba sa panggagamot mo? Opo tay, medyo maaga natapos ngayon. Mga simpleng sakit lang naman kasi. Madalas ang naging pasyente ngayong araw. Buti naman para makapagpahinga ka na rin. Oo nga po tay, madalas kasi mahaba ang pila. Nakakaubos ng enerhiya. Iyon talaga ang misyon natin sa mundong ito eh. Pero masarap naman sa pakiramdam ang makatulong sa kapwa. Lalo na kapag nakikita natin ang ating pasyente na malala na dati. Tapos biglang masigla na ulit at maganda na ang pangangatawan. Tama ho kayo tay, isang karangalan ng madugtungan ng kaunti ang buhay ng isang taong nilagyan ng taning ng mga doktor. Kaya masaya ako na pinili kong tahakin ang daang matagal mo nang tinatahak. Dati sa panahon pa ng mga rahat dato, halos lahat ng tao'y may taglay na lihim na karunungan. May taglay na malalakas na anting-anting. Ngunit sa paglipas ng panahon unti-unting lumiliit ang bilang. At tila ba napabayaan na ng mga unang lahi. Kaya kapag lumaki na ang anak ni Edna, dapat ay maturuan natin siyang gumamit ng lihim na karunungan. Kapag lumaki na siya na ang bahala kung pipiliin ba niyang maging albularyo o ayos na sa kanyang pagkakaroon ng lihim na depensa sa sarili. Tama. Aroy. Natigil ang kanilang pag-uusap nang bigla niyang ininda ang atake ng kalaban. Nabahala si Jano nang makita ang kanyang reaksyon na tila ba nasasaktan. Ito na nga yatang sinasabi ko. Baka kung ano na yan tay. Binabalik pa rin sa akin ang atake. May kaalaman ito. Ngunit hindi ko hahayaan na manaig ito. Mas malakas ang kapangyarihan ko. Makikita niya. Pagsisisihan niya kung bakit niya ako kinalaban. Ay naku tay, halika na nga po. Ako nang gagamot sa'yo. Ayos lang anak, hindi ito nakababahala. Ako na po, wag mo nang bawasan ng enerhiyang mayroon ka. Pahihirapan ko ang konsentidor na albularyo na ito. Dapat lang, kakampi niya maling gawa, kaya pasensyahan kami. Nilagay ni Jano ang kanyang singsing sa tapat ng noo ni Lolo Simon. Pagkatapos ay umusal ng orasyon. Ilang sandali pa ay minulat na nito ang mga mata. Tila may pinagtataka ito. Bakit parang kapareho lang ng kaalaman natin ng taglay ng taong ito, tay? Hindi gaano, pero may kaunting pagkapareha. Nagkataon lang marahil ito. Hindi na rin ito pinansin pa ni Jano. Patuloy ang ginawa nitong orasyon. Proteksyon para hindi maibalik kay Lolo Simon ang ginawang atake nito. Bagkus si mananatili ito sa pinagdalahan. Nang masigurong wala ng laban ang kaaway, ay saka lamang tumigil si Jano. Nang tignan nito ang kinaroroonan ng ama, ay tulog mantika na rin ito. Hindi na nag-alala pa si Jano para sa ama. Alam nito ang tindi at bisa ng kapangyarihan na binitiwan nito para sa proteksyon ng ama. Samantalang walang panama ang kapangyarihan at depensa ni Lolo Piping sa atake ng kalaban. Nanginginig na tila inaapoy siya ng lagnat gayong mababa naman ang temperatura ng kanyang katawan.
Ano bang nangyayari sa iyo, Piping? May masakit ba sa iyo? Yung mga loob ko, parang binabarena, Bodang. May kung anong bagay sa loob. Baka gawa ito ng kung sino man bumarang sa isang pasyente mo, ang Apollo na yon. Hindi ka nagkamali, Bodang, siya nga. Hindi lang sa kanyang atake ngayon, sa akin na rin. Sobrang tindi ng galit ng kung sino man sa Apollo na yon. Dahil malaki siguro ang kasalanan, sana pinakinggan mo na ako noon pa. Wala na akong magagawa, Bodang. Eto na ako at hindi ko na maibabalik pang oras. Pepeng, kung pumunta kaya tayo sa Siquijor, magpatulong tayo sa pinsan mong si Simon. Baka sa lakarin pa lamang at mahabang biyahe, hindi na ako aabot. Wag na lang. Ramdam kong mabigat ang parusa na ibinato sa akin. Mukhang nilimitahan na ang buhay ko at ang Apollong yon. Kung ano ang maging sanhi ng aking kamatayan, iyon din ang sa Apollo na yon. At kung sino man ang albularyo, ang bago may hawak ng lalaking yon, lahat kami ay madadamay. Pepeng, gumawa ka ng paraan, labanan mo. Kayanin mo yan. Wala kang kasalanan dahil tumulong ka lang. Sinubukan ko ng lahat ng paraan. Aminin na natin, mas malakas ang kapangyarihan ng kalaban. Wala na akong laban pa. Pilit nitong nilalabanan ng sakit. Kuyom ang mga kamay at nanginginig ang buong katawan. Huwag lang mapaumbangol sa sakit na tila ba may pilit lumalabas sa kanyang katawan. Biglang napasigaw si Lola Budang sa takot nang makita ang isang bagay na lumabas sa tainga ni Lolo Peping. Peping, ano yan? May kung anong bagay na lumalabas sa tenga mo. Ipis yan, Peping. Dumudugwang yung tenga. Anong gagawin ko? Hindi na ako magtatagal, Budang. Ito na ang katapusan ng aking buhay. Ang maling paglaban sa mataas na antas ng kapangyarihan ng isang nilalang. Ramdam kong hindi lang mambabarang ang gumawa nito. Paano mo nasabing hindi mambabarang ang gumawa nito? Isang albularyo ang may gawa nito. Dahil kung simpleng mambabarang lang, kayang-kaya ko siyang labanan. Kapangyarihan ng isip ang laban. Pero hindi ko siya kaya. Sobrang lakas ng kapangyarihan niya. Kaya isa lang ang tinitiyak ko. Isang albularyo ito. Isang malakas na albularyo. Hindi na nito mapigil ang paghiyaw nang biglang magsabay-sabay ang atake. May lumalabas na kung ano sa kanyang gilid, sa kilikili at sa leeg, sa pisngi at sa halos lahat ng kanyang katawan. Napakasangsang ng dugon lumalabas sa kanyang katawan. Nangangamoy patay na ang kanyang dugo na lumalabas dito. Mas lalong nanginginig sa takot ang boses ng kanyang asawa. Humihingi na ito ng tulong. Kahulan na rin ang kanilang mga alagang aso sa paligid. Umalulong ang iilan na tila ba may kung anong nakikitang nilalang. Ang mga bagay na yun ay malinaw na naririnig ng ilang malayong kapitbahay na mga anak nila sa paanan ng bundok. Agad ang mga itong tumalima at patakbong inakyat ang kinaroroonan ng kanilang bahay upang alamin kung ano ang nangyari. Unang beses yung narinig ng mga anak kaya pinagtakan lubos ng mga ito ang bagay na yon. Ilang sandali pa'y nagsidatingan na nga ang mga ito, nadatna ng inang iyak ng iyak habang ang amay napapaumbangol sa sakit. Nay, ano bang nangyari dito? Bakit ang ingay? May problema ba? Tanong ng bunsong anak na si Paul na siyang pinakaunang dumating sa lahat. Anak, buti dumating kayo. Ang tatay nyo, tulungan nyo ang tatay nyo. Agad na umakyat si Paul upang tignan kung ano mang nangyari sa ama. Maging ito'y kinilabutan nang makita ang ama na puno ng dugong halos nagkukulay itim na. Ang nakakatakot dito ay ang samot-saring insekto na gumagapang sa buo nitong katawan. Halos alanganin ang lumapit sa ama si Paul sa takot na baka biglang lumipat dito ang insekto. Anak, sunduin nyo ang Tiyo Simonyo at Kuya Jano. Hindi ko alam kung ano ang dala ng ataking ito sa akin. Kung alam ko lang ba, o baka damay ng buong pamilya ko. Handa akong mawala sa mundong ito pero ang madamay kayo dahil sa pagkakamali ko hindi yata matatahimik ang kahit kaluluwa ko sa ganong bagay. Tay, hindi ko po alam ang lugar. Hindi pa ako nakapunta ng Siquijor. Ibibigay ko sa iyo ang buong detalye ng lugar. Agad na kumuha ng papel at panulat si Paul. Itinala sa kapirasong papel ang lahat ng detalye.
Kahit paggabi na'y walang alinlangan itong binagtas ang kahabaan ng highway. May 8:00 ng gabi pa ang huling biyahe ng bus. Yun ang dapat niyang maabutan. Nagmadali siyang maglakad upang maabutan yon. Tamang-tama naman dahil naghihintay pa siya ng kalahating oras sa hintayan ng bus sa gilid ng highway. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad ang naroon. Naghihintay din sa pagdating ng huling biyahe. Patungong lungsod, panayang sulyap nito sa kanya. Mahabang kulot nitong buhok. May sa traidor kung sa pelikula ba nakabase. Minsan masama ang tingin sa kanya, minsan naman ay parang nag-aalala. Marahil na halata nito na may matinding problema siyang dinadala. Nang hindi na nito matiis, tinanong na siya nito. "Biyaheng lungsod ka pa sa ganitong oras, delikado na. Alam mo naman ang panahon ngayon." "Opo, kailangan kasi. Kung hindi lamang ay hindi naman ako aalis para iwan ng asawa kong kapapanganak pa lamang." "Paano ko sasabihin ko sa iyo na delikado ngayong bumiyahe, lalo na ang huling biyahe ng bus?" "Kailangan kong marating ang lungsod. Bahala na kung anong panganib ang naghihintay. Kailangan ko pang sumakay ng barko pagdating ng lungsod. Mahabang biyahe pa ito. Kung hindi lang ito importante, hindi ko gagawing umalis. Lalo na't bagong panganak lang ang aking asawa." "Bakit ba iniwan mo at mas nauna pa itong biyaheng ito?" "Pinasamahan ko naman sa mga pamangking kong malalaki na. Importante kasi ito. Sobrang importante. Buhay ng tatay ko ang naghihintay. Kung pwede nga lamang nasa eroplano sasakay para lang makabalik agad." "Basta wag mong sabihin na hindi kita binalaan. Ang malas ng lakad mo ngayon. Mukhang ang importante pero wala rin akong magawa. Hindi ko ito pwedeng harangan." Hindi na siya nagbigay pa ng reaksyon nang biglang may nagdatingan na 3 lalaki. Kinausap agad ng mga ito ang lalaking kausap niya. "Pababa na ang bus ka, Boning. Maging handa tayong lahat. Yung 2 doon sa unang pinto aakyat. Kuha nyo. Hoy, ikaw. Sasakay ka rin?" "Opo, emerhensya po ng pamilya." "Huwag ka nang tumuloy. Mapapahamak ka." "Pasensya na po kung kailangan kong tumuloy. Importante lang." Uwi ka niya sa mga ito. Nilingon siya ng lalaki. Sakto namang mula sa kurbada matatanaw ang biglang paglabas ng bus. Saka lamang niya namataan ang mga baril na nakasukbit sa gilid ng mga ito. Ang tawagan ng mga ito ayon sa kanyang kaalaman, mga rebelding grupo na siyang unang pumara ng bus. Nagpahuli lamang din siya ng pag-akyat ngunit batid niyang hindi maganda ang mangyayari sa gabing yon. Kung nag-aalala siya sa kanyang amay naging doble yon, lalo na't paulit-ulit sa kanyang utak ang sinabi kanina ng lalaki. "Malas ang lakad mo ngayon, iho." Nang maalala niya yon ay mas lalo tuloy siyang hindi mapalagay. Kahit tahimik na nakaupo ang 4 ay sa mga ito lamang ang kanyang tingin. Hindi niya inaalis. At ayaw niyang may makaligtaan siyang isang eksena sa mga kilos ng 4 na rebelde. Panay ang sulyapan ng mga ito hanggang sa sumenyas na ang isa na nilapitan ng driver. Tumayo ang isa't nilapitan ng nasabing driver. Sumenyas ulit sa isa na lapitan din ng konduktor. Doon na nagsimulang magkatensyon. Sigawan ng mga pasahero, lalo't karamihan ay mga babae. Yun ang pinahiwatig ng lalaki kanina na may masamang mangyayari sa biyahe. Pagkatapos kunin ang pera sa konduktor, ay pinababa na ng mga ito ang lahat ng mga pasahero maliban sa mga lalaki. Dahil balak ng mga itong isama sa susunuging bus ang lahat ng mga lalaking kasama sa biyahe. Hindi siya maaaring mamatay dahil may mahalaga siyang misyon sa gabing yon. Agad niyang naisipan ng isang lihim na karunungan na itinuro sa kanya ng amang si Lolo Piping. Ang paggamit ng tagabulag gamit ang salitang Latin, yun lamang ang paraan upang makawala sa mga rebelde at makahanap ng paraan upang marating ang lungsod. "Nasaan na yung lalaki dyan sa dulo? Pinalabas niyo ba? Bakit wala riyan? Walang dapat makalabas kahit isang lalaki. Kasama silang susunugin. Babae lamang ang pwedeng lumabas, maliwanag?" Galit na tanong ng lider ng grupo. "Wala pa namang lumalabas dito sa pintuan sa likod. Kanina pa ako dito nakabantay. Dito lang yun kanina. Hindi pa naman dumaan dito yon." "Baka naman dumaan sa bintana, hindi nyo napansin. Tatanga-tanga kayo. Hanapin nyo na lamang, baka nasa ilalim ng upuan." "Imposible, kanina pa ako nakaharap sa bintana. Mukhang may lihim na karunungan ng isang yon na takasan tayo."
Hindi ng mga ito alam na nasa kalagitnaan pa lamang siya ng mga ito. Hinintay niyang maging maluwag ang daan bago siya nagmadaling lumabas. Saktong paglabas niya isinara na ng rebelde ang pintuan ng bus. Binuhusan ng gasolina ang paligid at sinindihan. Makalipas ang ilang sandali ay isang malakas na sigabong ang maririnig mula sa kinaroroonan ng bus. Tama ang sinabi ng rebelde kanina, malas ang gabing yon sa biyahe niya. Dumagdag sa kamalasan ng pamilya dahil sa nangyari sa kanyang ama. Yun na nga ang problema niya. Wala ng bus na babiyahe ng ganong oras. Katapusan na sana yun ang sinasakyan niya. Nadali pa ng mga rebelde. Napaupo na lamang siya sa gilid ng kalsada sa ang kanyang noo. Anong gagawin niya? Hindi pa siya nangangalahati sa biyahe. Wala na sa paligid ang mga rebelde. Hindi rin niya alam kung saan na nagtakbuhan ang kaninang mga kasamahan niyang mga kababaihan. Nanatili lamang siya sa gilid ng kalsada hanggang sa may dumaang tarak ng tubo. Agad niya yung pinara. Biglang nabuhay ang maliit na pag-asa na marating niya ang lungsod sa hating gabing yon. Pasensya na kuya, may kasama ako wala nang mauupuan. Kuya, kahit sa ibabaw na lamang ako ng karga niyang tubo, pakiusap, importante itong lakad ko. Kailangan ko makarating agad sa lugar na pupuntahan ko. Dahil sa awa ng driver ay pinagbigyan siyang makasakay. Narating nga niya ang lungsod at narating din ang daungan ng barko. Para paikliin ang kwento, narating niya ang Siquijor umaga at laking pasasalamat niya dahil mabilis niyang nahanap ang tiyuhin. Ito lang naman ang bantog na albularyo na kinatatakutan. Dahil hindi lamang sa panggagamot ang pagiging magaling nito, kundi maging sa barang, kulam at kung ano pang pangdisiplina sa mga nakakagawa ng kasalanan. May ipapakulam ka ba? Maraming dumalayo dito taga ibang probinsya. Si Lolo Simon ang hinahanap. Ang pinapagawa'y kulam, barang, depende sa tindi ng kasalanan. Naku, hindi po. Tiyo ko po ang sinasabi niyong Simon. Mahalaga po ang pakay ko sa kanya. Naku, pamangkin pala ito ni Lolo Simon. O siya, halika na. Samahan na kita para hindi ka maligaw. Ang matandang yon ang pinakamabagsik at kinatatakutang manggagamot dito sa aming baryo. Talaga po, kaya pala kilala niyo siya. Pwede niyo po ba akong dalhin sa kanilang bahay? Kilala ng halos lahat sa lugar na ito. Bantog yun O siya, sige na. Halika na. Ihahatid kita sa kanyang bahay. Agad siyang hinatid nito sa bahay ni Lolo Simon. Pagdating ay mabilis nitong tinawag ang matanda. Mataas ang tingin nito kay Lolo Simon. Malaking tulong ang pagiging bantog ni Lolo Simon sa lugar dahil mabilis niya itong nahanap. Ang ibig mo bang sabihin si Piping na nakapag-asawa kay Bodang sa Negros? Siya ang tinutukoy mo. Kinakabahan ako bigla. Ano bang nangyari? Bakit kanya pinapunta dito sa akin? Siya nga po. Siya po ang aking ama. Bunsong anak niya po ako. Tiyo Simon, ako po si Paul. Pinadala niya ako rito upang hanapin ka. Kung maaari daw po sana ay maisama kita sa amin. Mahalaga pong masuri niyo siya kung maaari lang po. Nako, bakit naman? Kamusta ang pinsan kong yon? Ang tagal na naming hindi nagkita. Dekada-dekada na rin Nagkasakit ba? Tinuruan ko yun ng panggagamot hindi ba niya ginamit? Yun nga po Tiyo Simon, kaya niya ako pinadala dito gusto niyang dalhin ka sa aming lugar dahil nakaratay po siya ngayon at malala ang kalagayan. Kaya mo po bang bumiyahe ng malayo? Mukha niya mang makakaya ko pa. Bakit? Masama ba talaga ang lagay niya? Ano bang nangyari? May kinamot po siyang pasyente, mahabang kwento pero mukhang malakas yung nakainkwentro niya. Bumalik po sa kanya at sobrang lala po ng sinapit niya Tiyo. Malala ang kanyang karamdaman. Sana nga maabutan pa natin siyang ligtas Kinakabahan ako siya, sinabi mo ngayon dinaalis tayo. Kahit malayo kakayanin kong marating ang lugar. Gusto kong makita ang aking pinsan. Salamat po Tiyo, salamat naman at napapayag kita. Kailangan na rin kasi nating bumiyahi agad pabalik. Gusto ko sanang maabutan ng buhay ang aking ama. Kinakabahan ako sa iyong bata ka malala bang sakit ng tatay mo? Bakit ganyan ka na lamang mag-alala? Talagang malala po kaya po nag-aalala ako na sobra. Sana lang maabutan pa natin ng tatay. O siya, sige gagayak na ako ngayon din. Aalis na tayo agad. Nagpaalam si Lolo Simon sa anak. Gustong makausap ni Paul ng matagal ang pinsang si Jano ay wala na ring oras. Kailangan na nilang makabalik sa Negros sa pag-asang magagamot pa ni Lolo Simon.
Pero ang huling bilin lang naman ni Lolo Piping ay ipasuri sa pinsang si Lolo Simon ang kondisyon nito kung maaari bang maapektuhan silang magpapamilya. Sa biyahe pa uwing Negros ay maraming naging tanong si Lolo Simon, ngunit hindi niya masagot dahil ilang linggo rin siyang hindi nakakiyat sa bahay ng kanyang mga magulang dahil sa kabuhanan ng asawa. Sa bayan sila nakatira malapit sa ospital dahil panganay ang pinagbubuntis ng asawa. Ayaw niyang ipagsapalaran sa kamay ng hilot ang buhay nito. Sa maikling kwento'y masasagot lamang ang mga katanungan nito pagdating na sa bahay ni Lolo Piping. Si Lola Budang at ang ilang mga kapatid niya ang makakasagot sa mga katanungan ng tiyo. Pagdating ng bahay ay isang masaklap na balita ang sumalubong sa kanila. Wala nang buhay si Lolo Piping. Ang daming mga naipong insekto sa garapon na naglabasan sa katawan nito bago tuluyang binawian ng buhay. Kawawa naman ang pinsan ko. Ano bang nangyari, Budang? Bakit umabot sa ganito? Bakit sa ganitong sitwasyon siya binawian ng buhay? Ilang beses ko na siyang pinagsabihan. Sobrang maawain kasi siyang tao, Kuya Simon. Ramdam ko na ang kasinungalingan sa lalaking yun kaso'y ayaw makinig ni Piping. Naaawa raw siya dahil butot balat na. Ayon napahamak din siya kasama ng kanyang pasyente. Ano bang nangyari? Ano bang ibig mong sabihin? Alam kong nasa ilalim ka pa ng kasakitan dahil sa nangyari, pero linawin mo naman ang hirap intindihin. Ganito, Kuya, Biyernes ng hapon may dumating na pasyente, si Apollo. Ang sabi niya binarang ng pamilya ng asawa dahil hindi matanggap na hiniwalayan. Gulat na gulat si Lolo Simon nang marinig ang pangalan ng dating manugang. Nakuha niya na agad ang nais na ikuwento ni Lola Budang. Ngunit kinumpirma pa rin niya kung tunay man ang kanyang hinala. Ang tinutukoy mo bang si Apollo ay ang anak ni Tupe? Huwag naman sana, Diyos ko. Mali lang sana ako. Kilala mo sila, Kuya Simon. Kilala mo ang mag-amang yon. Sila nga nagpunta dito para magpatulong. Malala ang kondisyon ng Apollo na yon kaya naawa ang aking asawa. Diyos ko po, ano bang laro ng buhay ito? Bakit po, Kuya, kilala mo ang Apollo na yon? Nagpagamot din ba yun sa'yo? Hindi mo tinanggap? Kilala ko si Apollo at ang tinutukoy niyang asawa ay ang anak kong si Edna na tinapos ang sariling buhay dahil sa ginawa niyang panluloko. Iniwan niya ang anak ko at tinanan ang mismong matalik na kaibigan nito. Sinong hindi masasaktan sa eksenang yon? Idagdag pa ang konstitudor niyang ama na dapat payuhan niyang anak at tila mas lalo namang pinalalaki pa ang ulo. Ibig sabihin sa iyo galing ang kagagawang yun sa aking asawa. Ikaw ang bumarang kay Apollo tapos nasali si Piping dahil tinulungan niya. Patawarin niyo ako, hindi ko sinasadya. Kung alam ko lang na mangyayari ito, na pinsan ko ang nilapitan, edi sana nagawan ko ng paraan. Wala akong ideya. Bakit naman kasi kinampihan niya ang mali? Alam niyang hindi tatalab ang barang sa mga taong walang kasalanan. Tinuro ko sa kanya ang bagay na yon. Sa dami ng pwedeng magkatapatan, bakit kayong dalawang magpinsan pa? Sobrang maawain kasi itong si Piping. Pinagsabihan ko na siya ayaw namang makinig sa akin. Yun na nga rin ang pagkakamali ng aking pinsan. Ang malala pa'y huli na ang lahat. Hindi ko na siya kayang tulungan pa. Kaya ko siyang buhaying muli pero hindi na ako sigurado kung kaluluwa pa niya ang sasanib. Baka biglang kampon na ng kadiliman, mahirap yon. Mas lalong magkakaroon ng panganib. Mga pamangkin, Budang, patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadyan lahat. Hindi ko nais na mapunta sa pinsan ko ang ginawa kong pagdidisiplina sa aking manugang. Ang liit naman ng mundo namin para paglaruan ng ganito. Hindi na imik at gulat ang reaksyon ng halos lahat. Hindi akalaing may ganong revelasyon na magaganap. Hindi ito magandang pagtatagpo para sa ating lahat. Pwede niyo akong itakwil, pero hindi ako magsisinungaling sa inyo na ako ang may gawa ng bagay na ito. Kasi ama rin ako, anak ko ang nawalan ng buhay dahil sa panluloko. Binigyan ko lang ng hustisya. Hindi ko naman nakalaing madadamay ang pinsan ko. Hindi ko sinasadya. Sa libok ko't higit na pag-iisip, hindi sumagi sa isip ko na posibleng pinsan ko ang aakyatin niya para hingan ng tulong. Malayo ang probinsya niya
Ayon sa kanyang kwento, paano siya nakarating dito? Si Lola Budang ang nagkwento. Ang pangalan ni Lolo Piping ay naging bantog sa lugar ni Apollo kung kaya't narating nito ang kanilang bahay. Sa pagbabaka sakali na mapagaling din. Nailing na lamang si Lolo Simon habang buhay niyang pagsisisihan ng kanyang sariling nagawa. Siyang may gawa ng krimen, kaya paulit-ulit niyang humingi ng kapatawaran sa harap ng bangkay ng pinsang si Lolo Piping. Hindi mo nga yata kasalanan yon, Kuya Simon. Tama na ang paninisi mo sa iyong sarili na walan ka rin ng anak. Kahit sinong magulang hindi matatanggap na niloko ang kanilang anak. Kahit sa akin nangyari yon, ay yun din ang gagawin ko. Ang sakit lang sa puso, Budang. Unang beses kong makita at makilala ang aking mga pamangkin. Pero masakit naman agad ang loob sa akin. Matagal bago lumapit si Paul, tila inaral pa lahat ng sasabihin. Huwag lamang makapagbitaw ng masakit na salita. Siguro nga sinungaling kami kung sasabihin naming hindi kami nasaktan sa sarili naming tiyo na pumaslang sa aming ama. Pero kung titimbangin at lalaliman ng pangunawa, talagang pareho kayong walang itiya sa lahat, Tiyo Simon. Kaya hindi ka dapat sisihin namin. Maging ang mga kapatid ni Paul ay naisip din yon, kaya dismayado man ay napagtanto nilang walang masisisi. Tatanggapin namin ng maluwag ang lahat. Ang trabaho namang talagang ganito'y sobrang delikado. Siguro ngay hanggang dito na lamang ang buhay na mayroon ng asawa ko. Tapos na ang misyon niya sa mundong ito, Kuya Simon. Siguro nga kapalaran ng tatay ang mamatay sa ganitong paraan. Wala na po kami magagawa pa. Hindi ka namin sinisisi, Tiyo. Huwag niyo pong pasanin ng bigat dahil hindi mo naman kagustuhan ng lahat ng ito. Salamat mga pamangkin at naiintindihan niyo ang sitwasyon. Hindi ko gustong ipahamak ang aking pinsan. Ipagdasal na lang natin na magiging tahimik na ang buhay niya sa kabilang buhay. Tahimik naman ako dahil nandito si Lolo Simon. Sa ngayon alam ko naririnig niya ang ating usapan at alam na niya ang katotohanan at lalong alam ko na naiintindihan niya ang lahat. Lagi kong gagawing ipagdasal sa Budang at lagi kong magtitirik ng kandila para sa aking pinsan. Araw-araw akong hihingi ng tawad dahil sa nangyari. At alam ko na alam niyang hindi ko sinadya ang bagay na yun sa kanya. Mabigat ang loob ni Lolo Simon. Puno ng pagsisisi ngunit wala na siyang magagawa pa. Hindi siya magsisinungaling. Wala siyang nilihim kahit pwede niyang gawin. Subalit ano naman ang mapapala niya sa pagsisinungaling? Kabigatan lamang ng loob gayong hindi naman niya kagustuhan ng nangyari. Matapos ang libing ni Lolo Piping ay umuwi si Lolo Simon na may lungkot sa puso. Ngunit wala nang mangyayari kahit na magsisi pa siya ng milyong beses. Kailangan niyang magpatuloy sa kanyang buhay. Sa ganoong paraan sila pinaghiwalay na magpinsan kaya wala na siyang magagawa. Maging ang mga anak ni Lolo Piping ay tinanggap na ang lahat. Maraming bagay at ganap sa buhay natin na hindi kontrolado. Dapat lamang ay marunong tayong umunawa at magpatawad. Kailangan ding magpakatotoo at magsisi dahil lahat dadaan sa isang matinding pagkakamali na magbibigay ng matinding aral at pagbabago sa sarili. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo. Bago po tayo magpaalam ay nais ko lamang po kayong tanungin kung ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayon. Masyado pong nakakalungkot yung kwento natin ngayon. Kayo po, ano pong masasabi nyo sa kwento natin? Sa kwento ni Simon at ni Piping. Grabe na parang pinaglaruan sila ng tadhana. Kayo po mga ka-DM, ano pong masasabi nyo? I-comment nyo po sa ibaba at babasahin po natin yan.